Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Nangako ang Department of Trade and Industry o DTI na tutulungan ito ang Japanese tire manufacturer Yokohama Rubber Company Limited na kumuha ng katas ng goma o rubber sap sa lokal na mga supplier sa Pilipinas kasabay ng plano nitong palawigin ang produksyon sa Pilipinas. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni DTI Secretary Alfredo Pascual na layunin ng tanggapan nito na tulungan ang Yokohama Tire Philippines Incorporated o YTPI, ang rubber unit ng Yokohama sa Pilipinas, na paramihin ang local sourcing nito ng raw rubber mula sa kasalukuyang 51% gagawin ng 100%. Nakipagpulong si Secretary Pascual sa executives ng Yokohama sa ginanap na 3-day Philippine Economic Briefing. Paglalahad ni Pascual, target ng Yokohama ang kaisa-isang tire producer sa Pilipinas na mamuhunan ng halos $60 million o 2.5 bilyong piso upang palakihin ang produksyon sa 5% o karagdagang 500,000 tires o gulong kada taon mula sa kasalukuyang 10 milyong gulong kada taon. Ayon sa kalihim, makikipag-ugnayan ang kaniyang tanggapan sa counterpart nito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM upang humanap ng oportunidad sa pagsusuplay ng hilaw na goma sa tire manufacturer. Ani Secretary Pascual, kabuo ang 12,000 metriko tonelada ng hilaw na goma na nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso ang kinukuha ng YTPI mula sa Pilipinas. May potensyal itong makapagsuplay pa ng karagdagang 30,000 metriko tonelada. Bilyon-bilyon alang kalihim ang halaga nito na makakadagdag sa revenue ng mga magsasaka sa Mindanao. Naniniwala si Secretary Pascual na mayroong sapat na supply ng goma ang Pilipinas na pasok sa pangangailangan o demand ng Japanese tire producer. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinagkaloob ng Board of Investments o BOI ang pinakamagandang fiscal incentives sa domestic market activities para sa mga proyekto sa Metro Manila sa ilalim ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Law sa isang benepisyaryo ng Department of Science and Technology o DOST, Collaborative Research and Development to Leverage the Philippine Economy o CRADL program. Sa isang pahayag, sinabi ng BOI na inaprubahan nito ang 125 milyong pisong steel frame modules para sa Structural Building Systems project ng Accutech Steel and Service Center Incorporated o ASSCI. Inendorso naman ng DOST ang proyekto sa Tier 3 Perks. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na nagrehistro ang BOI ng proyekto sa ilalim ng Tier 3. Ayon sa BOI, pasok ang ASSCI project sa Tier 3 incentives ng Strategic Investment Priority Plan sa ilalim ng CREATE Law dahil nakapagpakilala ito ng bagong production line para sa pagde-design at pagmamanufacture ng steel frame modules o panels mula sa slit rolls ng Galvanized Cold Form Steel o CFS, mas kilala bilang light gauge steel o LGS. Gumagamit din ang pabrika ng computer-aided at controlled processes para sa project management, structural design at engineering. Welcome para kay Trade Undersecretary and BOI Managing Head Seferino Rodolfo ang proyekto ng ASSCI at sinabi nitong bagong-bagong teknolohiya sa Philippine construction industry ang paggamit ng CFS, LGS framing para sa structural building systems. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, sa kabila ng pagtutulak ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng mga probinsya, naniniwala pa rin ang Metro Manila businesses na mananatili ang National Capital Region o NCR bilang sentro ng ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na 10 taon. Ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI NCR Vice President at 2024 Metro Manila Business Conference Chairman Hernando Delizo,
Kinakailangan ng mahabang panahon ang pagpapaunlad sa mga proyekto sa pampubliko at pribadong sektor sa labas ng kabisera at mananatili pa rin ang mahalagang papel ng Metro Manila sa pagpapalaki ng ekonomiya ng Pilipinas. Matatandaang itinutulak na rin ng pamahalaan ang New Clark City sa gitnang Luzon bilang alternatibo sa Metro Manila at binansagan pa ang New Clark City bilang kauna-unahang smart, green and resilient metropolis sa Pilipinas. Inaasahang pansamantalang malilipat ang mga biyahe ng airline sa Clark International Airport dahil sa nakatakdang pagsisimula ng rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA, habang ipinapanukala pa ang gagawing Bulacan International Airport na siyang magbabawas ng trapiko sa NAIA. Mayroon ding mga ongoing initiatives upang ipromote ang iba pang lugar sa bansa bilang bagong investment hubs upang mapanatili ang paglago at papel ng NCR sa ekonomiya ng bansa. Kinakailangan ang pamahalaan, lalong-lalo na ang mga alkalde ng Metro Manila, na tugunan ang hamon na natukoy ng mga business group na humahadlang dito. Kasama sa mga hamon ang ease of doing business, suliranin sa trapiko na nakakapagpalala sa logistics costs, matataas na power rates at issue sa kapaligiran. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.